Alam mo ba yung pakiramdam na hawak mo na ang unang sweldo mo sa abroad, pero hindi ka kaagad natuwa? Hindi dahil maliit, kundi dahil bigla mong naalala lahat ng pinagdaanan mo para makarating ka doon. Naalala ko pa, tinawag ako ng boss ko. Inabot niya sa akin yung payslip. Ngumiti siya. Ngumiti rin ako. Pero sa loob ko ang daming pumapasok sa isip ko. Unang sweldo ko, hindi siya milyon. Pero bawat numero doon, may katumbas na sakripisyo. Yung unang gabi na halos hindi ako makatulog. Yung mga araw na takot akong magkamali. Yung homesick na halos araw-araw kong nilalabanan. Tahimik lang ako habang hawak ko yung papel. Hindi ako tumalon, hindi ako nag-celebrate, kasi ang unang pumasok sa isip ko, magkano kaya ang ipapadala ko sa bahay? Pero bago niyan, gumawa lang ako ng isang maliit na listahan kung ano lang yung mga pangangailangan ko. Good for 1 month. Yung pinakauna sa listahan ko, yung share namin ng electricity and water bill. Tapos yung pangalawa, yung internet load ko per month para at least may communication ako sa Pilipinas. At yung pinakabandang huli sa listahan, yung budget ko sa pagkain. Biruin mo, yung budget ko sa pagkain talagang very tight siya, na kung ano yung pinakamurang pagkain, yun ang binibili ko. Inisip ko na magluluto ako, kasi pag bibili ka sa labas, mas lalong mapamahal ka. Habang nasa remittance center na ako, naalala ko si mama, si papa, at yung anak ko. Pagdating ng gabi, nag-message si mama, "Anak, na-receive na namin yung pera. Maraming salamat, anak." Alam mo, simple lang yung message ni mama, pero para sa akin parang nanalo ako sa laban. Doon ko na-realize, hindi pala sukatan ng tagumpay ang laki ng sweldo. Ang tunay na sukatan, kung may napapasaya kang pamilya. Alam mo kabayan, may mga araw pa rin noon na nahihirapan ako. May mga pagkakataon na gusto ko pa rin umuwi. Pero nung natanggap ko yung unang sweldo ko, parang may nagsabi sa akin, "Kaya mo pala eh." Bilang isang OFW, ang unang sweldo ko sa abroad, hindi lang iyon pera. Iyon ang unang patunay na may direksyon ang sakripisyo ko. Hanggang sa susunod na episode, kabayan, ingat po kayo.